Siya'y purihin sa kanyang ginawa. Siya'y purihin pagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpat lira. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa tugtog ay purihin sa kanyang ginawa. Siya'y purihin pagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpat lira. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pongpya, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang Diyos ating purihin. Sa langit ang purihin sa langit. Sa langit ang lakas niyang taglay. Ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y magkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang lakilabot na apoy na ito, pagkatiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin,
Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alimang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kabila ng ginawa kong silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin,
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ng sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya.
at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga po, Padre. Maligayang pagdating po dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Noong nakaraang taon po, buwan ng July, ako po ay na-assign din dito sa parokyang ito, sa dambanang ito. At nang ako ay umuwi ng first week ng August, doon po sa aming diocese sa Buwak, Marinduque. Laking gulat ko dahil sabi ng mga kasama kong pari sa katedral ay marami daw ang inaalihan ng masamang espiritu doon sa aming parokya. Kaya sabi ko, ay bago yan. Kaya noong hapon, napansin ko pagkatapos ng pagtugtog ng Angelus, may mga pumasok na tao sa loob ng katedral. And then sinara ang mga pinto. Ako tumakbo doon sa guard. Sabi ko, ay bakit isinasara ang pinto ng katedral? Ay may mga magdadasal pa dyan sa ganitong oras. Ay, hindi ko naman alam kung mga sino iyon. Kaya sabi sa akin ng gwardiya, naku, yun po ay mga inalihan ng masamang espiritu. Ay dito po tumatakbo sa katedral tuwing ganitong oras. Adi nga kapag nandun di sinasara ang pinto ng katedral. Hindi na ako nakapalag. At siguradong alam ito ng pari. Alam ng obispo. Nandun lang kami sa compound. Ay kaya kami kakain ng hapunan, ay nabanggit ng aming kura paroko. Na ganun nga, doon na muna pinapupunta sa loob ng katedral yung mga inaalihan daw ng masamang espiritu. Kaya masaya nito, habang kami kumakain, sabi ng aming kura paroko, kukumpisanin natin yung mga nandoon sa loob ng katedral. Ako napaisip, baka ako hindi pa napapalayas ng lubusan yung masamang espiritu. Nako, paano ito? Pero wala naman akong magawa. Kahit bagong dating, nagpakumpisal. Tinitingnan ko naman yung mga mukha. Hindi naman ito matatapang ang dating. Siguro may ako'y lumayas na. Hindi na ako'y nakakalimang katao na mga kabataan. 5 na yung akin na kumpisal. Biglang nagkaingay na naman sa labas ng katedral. At meron na naman daw dumating na isang grupo na ganoon din ang nararanasan. Ay kaya natigil ang kumpisala, sari-sari na. Ang sinasabi, wag daw papapasukin sa katedral. At yun daw ang sabi ng exorcist. Ay di doon dinala sa kabila, sa dambana ng Biglang Awa. Di ako'y naglabasa ng mga pare, di ako'y nakisunod-sunod na rin at baka ako maiwan din at maipit siya. Di tinitingnan ko doon sa Biglang Awa shrine, ay magulo nga. Yung isa ay nagsisisigaw. Di ako na may natatakot din lumapit at hindi ko alam ang gagawin. Di nang makita kong pare na marunong mag-exercise, di yun. Di ako'y nandun na nakatayo. Then sabi kami maging prayer warriors. Ay nga naman Ay sabi ng exorcist namin pare, ay meron niyang sumasapi. Ay pero isang katotohanan ang aking nakita doon. Ang kapangyarihan pa rin ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na nangingibabaw. Hindi kaya
ng masamang espiritu ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pagtingin ko dun sa mga naroon sa sarayan, ba? Biglang tahimik eh. Kaya sabi ko, nako, ay talagang walang makapananaig sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito mismo, ang diwang makikita natin doon sa ating Ebanghelyo, na kung saan, doon sa sinagoga ay may biglang pumasok na isang lalaking inaalihan na masamang espiritu. At ang nakakamangha dito, yung masamang espiritu ay kilala ang ating Panginoong Kristo. Dahil nung makita niya ang ating Panginoon, ang tanong agad, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Kilala kita. Yan ang sabi ng masamang espiritu. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. O nakakamangha, isipin nyo, yung masamang espiritu pa nagpahayag ng katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Kaya naman, mula doon ay pinakita ng ating Panginoong Kristo ang kanyang lubos na kapangyarihan laban sa espiritu na sumasakop doon sa inalihan. Kaya nang sabihin ng ating Panginoon, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Walang nagawa ang masamang espiritu. Layas. Na nangangahulugan lamang na naroon ang lubos na kapangyarihan ng ating Panginoon na nangingibabaw sa lahat. No? Hindi kaya ng espiritu ng Satanas, ng masamang espiritu, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung kaya nga yung mga tao, hindi kataka-taka na manggilalas dahil lubos na kapangyarihan ang kanilang namasdan. At makikita natin doon, yung masamang espiritu pa nagpahayag ng isang katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. At tunay, ito yung pananampalatayang pinaninindigan ng komunidad ni San Marcos. Kung kaya nga, makikita natin dito yung katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang banal na mula sa Diyos. Kaya naman, pinatutunayan sa atin na tunay ang ating Panginoon ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Mesiyas. Kung kaya nga, inaanyayahan tayo ngayon nabalikan natin ang ating mga pangako sa ating Panginoon. At tingnan natin kung ito ay lubos nating napaninindigan na isa sa buhay. Dahil tayo ay inaasahan na lalaban sa puwersa ni Satanas ng kasamaan. Lagi natin tatandaan, bahagi yan ng mahalagang pangako natin nung tayo ay binyagan. Tinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang mga gawain at panghihikayat sa masama? Yan ang tanong sa atin. At yan yung binibitiwan natin pangako. Opo, tinatakwil ko. At taon-taon, diba, tuwing Pasko ng pagkabuhay, patuloy natin itong sinasariwa. Kaya magandang tingnan natin, na paninindigan ba natin, na isa sa buhay ba natin ang pangako natin ito? Pangako natin ito nung tayo binyagan. Na itatakwil natin si Satanas ang kanyang mga gawain at panghikayat sa masama. Kaya ito yung magandang tingnan natin. Tayo ba ay nagiging instrumento ng ating Panginoon upang malabanan ang puwersa ni Satanas, ang puwersa ng kasamaan
Dahil ito yung kinakailangan natin, ito yung dapat na maging malinaw sa atin dahil laganap. Laganap ang kasamaan. Kaya, panahon na para tayo'y manindigan sa ating pananampalataya. Sa pang-araw-araw nating buhay, dapat patunayan natin na tayo'y tunay na alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, sana maging malinaw lagi sa atin yung ating mga pangako. Napakahalaga po nito na ating mapanindigan. Dahil tayo na yung inatasan ng ating Panginoon upang labanan ang puwersa ni Satanas. Kaya ang kailangan natin, panindigan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Panindigan natin ang ating mga pangako sa ating Panginoon. So napakahalaga po nito upang tunay na tayo'y maging isang alagad ng ating Panginoon. So hindi dapat sa salita lamang, kundi dapat ito'y patunayan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay upang sa gayon ay hindi maghari ang puwersa ng kasamaan. So kailangan nating panindigan ang ating mga pangako sa Panginoon upang ang ating komunidad ay maging tunay na komunidad ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw, nabuhay namang muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bawat Kristiyano ay kabahagi sa mapagpalayang misyon ni Jesus. Ngunit araw-araw tayong nakararanas ng hirap na lubusang tumulad kay Kristo. Halinang magsumamo tayo para sa buong bayan ng Diyos ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan ay manatiling bukas sa mensahe ng mga propeta bilang pagpapakita ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging tapat ang mga propeta ngayon sa kanilang misyon at kailan may huwag silang manamlay dahil sa hindi pagkakaunawaan at kakulangan ng kagyat na pagtugon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway walang pag-aatubiling tanggihan ng kabataan ngayon ang mga saloobin at pamumuhay na salungat sa turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pag-ibig para sa Biblia ng iba't ibang Kristiyanong mananampalataya ay makatulong upang malampasan nila ang lahat ng pagkakahati-hati at maibalik ang pagkakaisang idinadalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng pamilyang Kristiyano, higit sa lahat ang sariling atin, ay magbasa ng Biblia araw-araw at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, habang dinaranas namin ang hirap ng pagiging mga propeta sa salita at sa gawa, pakumbaba naming hinihiling ang tulong ng iyong biyaya. Nawa kami maging mga tapat na sugo ng Ebanghelyo at matatapang na saksi sa mga katotohanang ipinahayag namin
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa kagahuman, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagumahona na digdig, sa ngarani kakurangan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagawan ka sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami. Agnus equitolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Lord, I am yours, and I must belong to no one but you. My soul is yours, and must live only by you. My will is yours, and must love only for you. I must love you as my first cause, since I am from you. I must love you as my end and rest, since I am for you. I must love you more than my own being, since my being subsists by you. I must love you more than myself, since I'm all yours and all in you.
since my being subsists by you. I must love you more than myself, since I'm all yours and all in you. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking maihahandog sa lahat ng kabutihan na sa atin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Samantalang kumakain noon ang huling hapunan, tinapay ay inihain bilang katawang banal ng Panginoong nagpiling. Siya ay pagsaluhan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ang kapanamayalak ay hinawakan ni Jesus. Inumin niyo ang dadan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap.
sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ako po si Father Tito Amodja mula sa Diocese ng Buwak, probinsya ng Marinduque. At kami po ay nagpapadala ng 2 pari dito sa Santo Padre Pio Shrine and Parish para humingi ng financial assistance para po sa aming pinapagawang bahay pari. Sa ngayon, kami po ay mayroong 5 retiradong pari. Actually, 4. Yung isa ay may sakit na stroke.
Kaya po, nangarap ang aming mahal na obispo at ang buong diocese na magkaroon ng tahanan na matutuluyan ng aming mga retirado at mga may sakit na pari. Kaya po kami ay humihingi ng inyong mahalagang tulong, financial assistance, para po sa aming ginagawa o pinagagawang bahay pari. At nawa, matulungan niyo po kami. So, kami po ay maliit lamang na diocese, 14 parishes, and then maliit na probinsya. 6 na bayan lamang po ang aming probinsya. Kaya po, humihingi kami ng inyong mahalagang tulong para sa pagpapatapos ng aming bahay pari. Maraming salamat po. Nagsimula sa munting pangarap. Pangarap na punong-puno ng pag-asa. Bahay pari ng Diocese ng Boac. Tahanan ng mga matatanda, retirado at may karamdamang pari. Munting pangarap ng Obispo Marcelino Antonio M. Maralit Jr., Obispo ng Boac, na balang araw magkaroon ng isang bahay pari para sa mga retirado at may mga karamdamang pari ng diocese. Ito ang magsisilbing tahanan na kukupkop at mangangalaga sa lahat ng mga tumatanda, humihina at nagkakasakit na pari na naglaan ng kanilang paglilingkod sa sambayanan. Sa pagtakbo ng panahon, unti-unting nagkakaroon ng kulay, unti-unting naglalakbay at unti-unting humahakbang sa kabila ng mga balakid, mga pagsubok at hirap. Nang sa gayon, ito ay hindi manatiling pangarap, bagkus ito'y magkaroon ng kaganapan at tagumpay. Ang bahay pari para sa mga retirado at may karamdamang pari ng Diocese ng Boac. Kaya naman, kami ay patuloy na kumakatok at nag-aanyaya na makibahagi sa pagtatayo at pagtataguyod ng bahay pari ng Diocese. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng tangmaga. Maraming salamat at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Papuri